Madaling matakot at manghusga sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Ganito ang naramdaman ko nang una akong makapasok sa Women's Correctional. Pero mabilis itong napawi nang malaman ko ang kwento ng mga babaeng nakakulong dito. Magandang umaga po, Dorm 12. Sa Dorm 12 kung saan nakapiit ang mga may sakit at matatanda, nalaman kong may mga PDL na nagboboluntaryong tumulong at mag-alaga. Patunay na posibleng sumilip ang pag-asa kahit sa pinakamadidilim na selda. Kumakanta po ako sa simbahan, tumutulong ko sa simbahan doon. Tapos doon po sa dorm namin, nag-aalaga din po ako ng mga matatanda. Oo, doon tayo nagkakilala, sa Dorm 12. Sa dorm 12 po. Oo. Tapos doon na po nag-umpisa po yung mga yung mga walang dalaw na matatanda, yun po na naalagaan po ako. Napapaliguan po namin, tapos pinapakain namin kasi hindi na po nila din kaya nilang gumalaw eh. 27 taong gulang lamang si Ella nang makulong siya para sa kasong drugs. Imbis na ilagay sa regular dorm, mas pinili ni Ella na magsilbi sa mga lola ng Women's Correctional. Bakit mo pinili na magsilbi sa mga matatanda doon sa loob ng kulungan? Yung mama ko po, syempre. Yung nanay ko, naalala ko sa kanila. Ganun. Parang naalagaan ko na rin yung nanay ko siguro. Makananay po kasi ako talaga eh. Single mother ang nanay ni Ella na si Apple. Simulat sa pool, silang dalawa lang talaga ang magkasama. Ayo po, lagi po siya nadalaw nun. Sa isang linggo po, isang beses po kasi yung dalaw namin. Linggo-linggo po siya nandun. Opo. Wala pong linggo na hindi siya pumupunta. Pero isang araw, biglang hindi na dumalaw si Nanay Apple. Nakiusap sa akin si Ella na hanapin ang kanyang ina. Morning po. Alam niyo po yung katihan? Oo. Ito na po. Katihan? Panadol compound to. Kilala niyo po yung Apple Carrera? Andi dito sa ano, Yung na-stroke po? Kilala niyo po yun? Saan po siya banda? Dito po. hindi ba nakita pa? Hindi eh. Hindi, okay lang po. Saan banda? Diretso lang po. Opo, yan po yung bahay na yan. Ito po. Hindi, sige, okay lang po, Nay. Ako na lang po. Apo, yun po yung bahay na kulay yellow. Kulay na yellow. Sige Opo, po. Diyan po siya nakatira simulat sa pool. Okay po. Sige po. Thank you. Hello po, Nay. Morning po. Kilala niyo po yung Apple? Ito po, dyan lang po, diretso po kayo. Tapos kaliwa po kayo. Ayan ba? Dito po? Dito, walang bubong. Dito yung bahay nila? Okay. Sa isang bakanting lote ko natagpuan ang nanay ni Ella. Nalaman ko sa mga kapitbahay na na-stroke pala si Nanay Apple. Naapektuhan nito ang kanyang mga paa. Okay. Anong hindi nagagalaw? Yung baba, ito nagagalaw. Ang sa taas, ha? So, mula dito hanggang sa taas, nagagalaw niya. Pati yung yung paa niya. Pati paa niya. Dahil wala namang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya at di na rin siya makabayad ng upa, nilipat siya ng mga kapitbahay sa sulok na ito. Nilalagay lang po ito para may bubong siya. Ginawa yan nung anak kong nandyan, yung parating kausap. Nilagyan lang ng ganito para po. Para pag halimbawa, hindi siya mabasa ng ulan. Para hindi mabasa ng ulan. Pag halimbawa, araw, biglang umulan, hindi siya mabasa. Malamok dito. Lalagyan ng katol. Ano yon? Ha? Ano daw? Yun nga po, yung napanood ko po. Hindi ko po muna siya halos mapanood ng maayos. Kasi doon pa lang po sa nakita ko po na yung mama ko. Natutulog po siya doon sa labas po ng bahay. Parang garahe. Opo, parang hindi ko po kayang tapusin yung panonood ko. Kasi
saktan po ako kasi hindi ko alakalain na ganun po pala yung kalagayan ng mama ko. Alam mo, Ate Apple, yung ibang mga na-stroke, kalahating katawan talaga. Ikaw yung paa lang at saka dito lang. Kaya yan, kailangan lang ma-therapy. Naiaakyat mo, oo. Nagagalaw mo ba yung daliri sa paa? Ganunin mo. Ayan gumagalaw konti Ayan Ayan. Kahit maliit lang na galaw. Kahit maliit lang na galaw, ang paa mo, ang daliri mo sa paa, ganyan-ganyanin mo lang, ha? Kahit ganyan-ganyan lang konti, ha? Hindi ako doktor, pero marami na akong nakilalang pasyente ng stroke na nakarecover sa tulong ng therapy. Kaya yan. Dahan-dahan lang, ate. Sana maagapan pa ang sitwasyon ni Nanay Apple. Yay! Yay! Ilalakad mo nga, hindi ka pa nakaka-therapy, nakalalakad ka na. Kaya mo to, ate. O, di ba? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod ka na? Ha? Pagod na daw, upo na daw, upo na daw. Pagod na siya. Huwag bibiglain. Yay! Hihingi tayo ng tulong, okay? Hihingi tayo ng tulong, pero dapat hindi iyak, dapat malakas loob. Huwag ka nang umiyak, mahal na mahal ka ng anak mo, hindi ka niya nakakalimutan. Sa tulong ng DSWD Muntinlupa, dinala namin sa isang shelter ng mga matatanda si Nanay Apple. Umaasa na sana maalagaan siya rito ng husto para maibalik ang dating sigla habang nakakulong pa si Ella. Kaya di ko akalain na ganun pala yung kalagayan, nauulanan pala siya. Ganun. Na nasa labas pala siya ng bahay. Yun, panood ko po yun. Sabi ko, sikapin ko po yung mabago yung buhay ko para po makuha ko yung mama ko. Makalipas ang 1 taon, Mahigit 10 taon na akong pabalik-balik dito sa Women's Correctional simula nung ginawa namin yung docu na Dorm 12. Every time magdidiwang ako ng aking kaarawan, dito sa loob ng Women's Correctional. Tuwing may lumalaya na isa sa mga PDL dun sa loob ng Dorm 12, tinatawagan nila ako kasi ako yung isa sa mga unang sumasalubong sa kanila sa kanilang paglaya. Sa araw na to, ang sasalubungin natin ay isang babae, si Ella. Tagal ko na siyang kakilala, finally, lalaya na siya. Okay lang po. Happy ka? Opo, diba? Happy ka? Yes po. Lalo kang gumanda! Lalo kang gumanda. Ano yan dala mo? Ano po yung release paper po? Tapos, Ito yon. apa. Released from confinement. Apa. Totoo na, totoo na, totoo na. Totoo na. Napaaga, no? Opo. Okay. Pero ba't dito ka pa rin nakatira? Yung mom ko po na na tumulong sa akin para mag-stay po muna ako. Sige. bagamat nakalaya na si Ella, sa correctional compound pa rin siya nakatira. Wala pa kasi siyang malilipatan, walang bahay, walang trabaho, kahit ID o kopya ng birth certificate, wala.
Gaano kahirap mag-adjust pagkatapos ng makulong, tapos nakalaya ka na? Sobrang hirap po, ma'am. Kasi una sa lahat, wala kang tatakbong pamilya. Di mo alam kung paano ka makakapag-umpisa. Unang-una po yung, syempre, yung pagsisimula, yung damit. Natatawa ko nun kasi wala pa akong damit nun. Tapos, mga personal kit, wala po ako nun. So para ka talagang nagsisimula talaga? Umpisa po, as in, back to zero po talaga. Tinulungan namin si Ella na kumuha ng birth certificate. Alam naming ito ang unang hakbang para maibalik ang kanyang identidad sa lipunan. Pero ano yung mga plano mo sanang pasukan na trabaho? Kaya gusto mo mag-caregiver po talaga. Mm-mm. Gusto po makuha yung nanay ko, tas magsama po kami ulit. Sinamahan namin siya sa TESDA para makapag-aral ng caregiving course. Thank you po. Ay, hello po. Dito po nag-enroll po? Yes po. Ah, okay po. Sige po. Ayun yung mga care. Wala pa siya kasing high school diploma. Tapos pag nagkaroon na siya ng high school diploma, saka siya makakapag-take? Ganun ba yon? Ang problema, nalaman naming kailangan pala muna niya ng high school diploma. Ang isa lang, syempre, hindi ka pwede kumuha ng national certification no, sa TESDA. Kasi ang requirements nun is at least senior high school graduate. Pero, mabibigyan ka namin ng Certificate of Completion dito sa Muntinlupa City Technical Institute. So, magagamit mo yung pinag-aralan mo dito. Pero, hindi nga lang siya yung na hinahanap natin na TESDA qualification or yung TESDA certification. Sa kasamaang palad, grade 6 lang ang inabot ni Ella. Maaga kasi siyang nasadlak sa pagtatrabaho noon. Ngayon ko lang napasok dito. Opo, ngayon pa lang po. Itong center na to, para lang talaga dun sa yung mga out of school. Apo. 'Di ba? So, pwedeng out of school youth, mga hindi nakakapag-aral, or yung mga medyo may edad na sila, pero gusto nila ipagpatuloy yung pag-aaral nila. Afternoon po! Nandiyan po yung principal? Yes. Okay. Thank you po. Ang Alternative Learning System ay isang programa ng DepEd Ito po si Ella. kung saan binibigyan ng pagkakataon ng lahat para tapusin ang kanilang pag-aaral, kahit may edad na sila o nagtatrabaho na. Hanggang ano po ang ALS usually? Hanggat kaya po mag-aral ng isang tao, tinatanggap po namin. Meron po kami 80 years old na napag-graduate na sa alternative learning system. 80 years old? Yes, yes, Ah, ma'am. so walang age limit? Walang age limit po. As long as kayang gusto makatapos ng isang learner, carry po yun. Basic education. Basic. Wala naman siya. Kaya? And I think naman baka kaya-kaya. Kaya. Tsaga-tsaga lang. Ang mga klase po dito ng oras? Depende po sa kung ano niya, ang gusto niya. Pero meron kaming 8 to 3, meron din panghapon, at meron every Saturday lang. No. Pursigido si Ella. Ang naudlot niyang pangarap noon, ipagpapatuloy niya ngayon. Enrolled ka na, pwede ka na magsimula sa June. Ah, sa June pa? Yes, Ah, okay. kasabay ng start ng formal. Sipagan mo lang. Ha? Sipagan mo lang. Salamat po. Alalahanin mo, kailangan natin kunin si mami mo. Yes. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you very much po. Anong pinagdarasal mo sa Panginoon? Umaba pa yung buhay ng mama ko. Sama po kami na matagal. At maging stable po yung buhay namin. At nitong Abril, pagkatapos ng maraming taong pagkakakulong, muling pinagtagpo si Ella at ang kanyang ina. Sobrang saya po.
Di ko po mapaliwanag, tapos iyak na lang po ako ng iyak eh. Kasi sobrang saya ko po na nakita ko yung mama ko eh. Nakita mas maayos na po siya ngayon. Di tulad dati po na di ko halos mapanood yung palabas yun. Kasi na ano po yung puso ko na parang sobrang nasasaktan. Kumpara noong huli naming pagkikita sa kanyang barong-barong sa Muntinlupa, malaki na ang ipinagbago ni Nanay Apple ngayon. Mas nakalalakad na siya, mas nakakakain, at mas naaalagaan. Hindi na rin siya tulad ng dati na umiiyak lang sa isang sulok. So ito ang everyday activity nila. Yes po, ma'am. Diyan Nakakatuwa po. naman. So, every year din yan, nababago din po yan. This Oo. year, yan na yung mga napopost na namin. Lalagyan na po ng mukha, mata, at saka ilong. Tapos, itong pinakataas niya, yung Sa tulong ng mga social worker dito, nanumbalik ang kanyang sigla at may nabuo na rin siyang mga kaibigan sa loob ng bahay kanlungan. Porsigido siya lalo na ngayon na si Ella ay nakalabas na si Ella. So parang nandun yung kanyang motivation po talaga na makarecover siya. Sa totoo lang, malayo pa ang tatahakin ni Nanay Apple bago tuluyang gumaling. Mahaba pa rin ang tatahakin ni Ella bago magkaroon ng sariling tahanan at kabuhayan. Pero ang lahat ng lakbay ay may pinagmumulan. At ang mahalaga, nagawa na nila ang unang hakbang. Mag-aaral muna ako, tapos magtatrabaho. Oo, kukunin na kita. Kunin ko na daw siya. Hindi ka pa niya makukuha ngayon eh. Kasi wala pa siyang trabaho. Oo. Oo. Pag nagkatrabaho daw po, kukunin ko daw siya agad. Para mapabilis ang paggaling ni Nanay Apple, dinala namin siya sa isang therapy center. Nakapag-therapy ka na po ba before? Tayo po muna tayo. Yan, okay. So, ito po yung magiging parang safety nyo po. Para in case later, pag nag-try po tayo mag-exercise, hindi po kayo mauhulog. Bigay bigat sa kaliwa. Okay, and then kanang paa. Very good. Wait, Pero dito rin namin nalaman ang masakit na katotohanan. bilang ka nga. 3, 8, Hindi lang pala isa, kundi 5 beses na palang nasustroke si Nanay Apple. 5, 6, Ang problem doon, it's multiple strokes already. With the stroke, the chance increases by 5% each year to a maximum of 25% per year. So, dahil nakalima na siya, mataas na din talaga yung chance na maulit. And every time maulit yung stroke, palala ng palala. So, Kasi 5 times na siyang nasustroke. even with the first one, tumaas na yung risk niya. demo po ni Kuya Vince, ni Sir Vince. Tinapat kami ng doktor. Mababa na raw ang tsansa na makalalakad pang muli si Nanay Apple.
Ready? Bend your knees. Parehong tuhod. Okay, good. And up. And sit. Tinapat kami ng doktor. Mababa na raw ang tsansa na makalalakad pang muli si Nanay Apple. Ang golden period ng stroke recovery is 3 to 6 months. Dahil tapos na po yung time na yon, yung goal namin for recovery, mababa na, hindi na yun eh. Hindi namin goal actually mag-full recovery ka. Ang goal namin is, kung ano man yung naiwan, yun yung hopefully ma-improve. Kung hindi man totally ma-improve, wag lang lumala. Mahigit 9 milyon ang nakatatanda sa ating bansa. Sa kasamaang palad, halos 2 milyon sa kanila ang hindi nakatatanggap ng sapat na kalinga. Ang iba, inaabandona pa ng mismong pamilya. Siguro maganda nga to talaga, no, ma'am, na mapanawagan talaga na sana bigyan nila ng puwang sa puso nila yung kanilang, ang aming mga lolo't lola. Kasi kung kami napamahal sa amin, for sure mahal din naman siguro nila yon. Kasi kahit ano pang naging problema sila sa family nila, pamilya pa rin, dugo at laman pa rin. Ayon sa Bahay Kanlungan, sa kabila ng kanilang sitwasyon, maswerte pa rin daw si Nanay Apple dahil meron siyang anak na kumakalinga sa kanya. Marami raw kasi iniiwan na lang ng kanilang pamilya. Mahirap magsimulang muli, pero patuloy silang kumakapit. Kumakapit sa pag-asa na darating ang panahon, magkakasama rin sila. Mama, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para maging maayos ang buhay namin. Iyak po ko. Yun po. Palakas lang po siya. Ganun. Kasi magsasama pa po kami ng mahabang panahon. Isang magandang regalo ang aming natanggap. Dumating na ang birth certificate na aming hinihintay. Isang simpleng papel para sa marami sa atin, pero isang mahalagang hakbang sa pagbabagong buhay ni Ella. Ito na ang unang step. Ang susunod nito, ano kukunin mo na? NBI clearance. Clearance po, saka mga ID. ID. Kumuha ka na ng ID, NBI clearance. Konti na lang. Magagawa rin natin to. Mahababalik mo rin yung buhay mo. Salamat po. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Paano, uwi na pa ka? Oh, sige. Sana nga, ito na ang simula ng kanyang pagbabago. Bye-bye! At sana, maging mabait sa kanya ang mundo. Di naman po lahat ng nakulong masama. Di naman po lahat ng nakulong criminal po talaga. Ganun. Sana po bigyan natin ng pagkakataon yung mga ganun klaseng tao. Katulad po ng na makapagbagong buhay. Madaling katakutan at husgahan ang mga taong nasa loob ng kulungan. Magandang umaga po, Dorm 12. Morning, ma'am. Pero matapos ko silang makilala ng lubusan, nalaman kong posible ang pagbabago kahit sa loob ng piitan. At hindi natin dapat ikinakahon ang kabuuan ng isang nilalang dahil lang sa kanyang nakaraan. Isang bukas na isip at bukas na puso ang laging unang hakbang. I miss you.
Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.